Gandang umaga sa lahat. So for today's video ay nandito nga pala yung mga papi, mga tuta sa aking harapan. Nasa loob ng planggana. So nilagay namin sila sa planggana dahil kinuha namin to doon sa likuran kung saan sila nag-stay kasama yung mama nila. Early in the morning kay nag-ingay po yung mga tuta. Kaya pinuntahan namin and nakita ko sobrang aga pa wala na yung nanay. So nanguwag na po siguro, no? Parang ano lang din ba, kumbaga kung tao pa to, parang ano din yung mga mamang irresponsable. O ayan, kawawa yung mga anak na naiiwan dahil gutom, wala makain, hindi nila alam kung paano sila makakain. So, ganyan nag-iingay yung mga tuta. So, ganun din yung mga bata, mga maninay. Kapag walang mga mama, so, nag-iingay din sila kapag sila ay nagutom na. So, ngayon, kinuha ko para i-feed yung mga tuta. So, actually, 4 ito sila kahapon. Sobrang lungkot talaga mga maninay dahil gusto ko talagang buhayin yung alagaan, yung 2 tuta. Pero sad to say, binawian talaga sila ng buhay. So, dahil sa kapabayaan ng ina nila, kaya kinuha ko yung 2 para alagaan or ipainom. At mabantayan ko makainom sila ng gatas. So, itong gatas na to, parang diabetic din sila kasi no added sugar yung no added sugar po yung aking gatas. Kaya medyo wala pong lasa yung gatas na pinapainom ko sa kanila. Kaya dinadagdagan ko na lang ng kunting sugar para magkalasa naman ng kunting sugar yung gatas na tinimpla ko para dito sa mga tuta na to. Kaya hinahawakan ko yung gamit ko dyan ay plastic lang po yung gamit ko dyan na nilagyan ko ng gatas. Tapos binutasan ko lang ng kunti sa pinakadulo at doon ko pinasipsip ng tuta yung gatas. So sa tingin ko naman ay nakakainom din sila mga maninay dahil lumulunok-lunok naman sila pag inano ko na sa kanila yung gatas. So sobrang naawa talaga ako dito mga maninay. Yung nanay nag-uwag-uwag lang, mag-uwag-uwag tapos iniiwan, hindi pinapadidi yung anak niya. Kaya ang nangyari, namatay yung 2. So, sana alam din nila kung paano mag-birth control, charot. Bitaw mga maninay. Luoy kayo ang ka na mga itoy, kini nga itoy kay Ginoo ko, gabi-abiyaan sa inahan, gabi-abiyaan. Tapos, pag kinukuha ko naman yung anak niya, nag-iiyak-iyak siya, kunyari, responsable. Pero, ang ano naman is, walang irresponsable na nanay kasi iniiwan niya yung anak niya naggutom. Tapos, hindi niya kinukuha yung anak niya dun sa pinakailalim na nasuksok yung anak niya at hindi na makalabas. Kaya, yun ang dahilan kung bakit namatay yung isang anak ng aso. So, kanina kinuha ko, iyak-iyak siya, hanap-hanap siya ng anak niya, tapos sinusundan niya yung tunog ng anak niya, tapos nakapasok, iyak-iyak siya, pero wala rin naman ginawa, hindi naman niya pinadidi yung anak niya. Kaya, kanina, yung may-ari ng pusa, bali yung anak ng may-ari ng pusa, ng aso. So, aso pala mga maninay, hindi pusa. So, kanina, dahil malapit lang naman yung may-ari ng aso na to, so, yung mga bata, bumili dito kanina sa bahay. Tapos, habang nagpapadidi ako pinapadidi ni J-Lord, sabi ko, kunin nyo na lang yung aso, yung aso para, maalagaan ba nila or ano ba nila yung aso nila kasi naaawa ako mga maninay, baka mamaya mamatay na naman yung isa mga maninay dahil mahina na naman yung isa. So ang ginawa nila, dinala nila doon sa bahay nila yung aso dahil meron din daw isa nilang aso nakakapanganak lang. So doon nila ipadede. Tapos yung mama andito, burikat yun nga mama, wala yun nagkuan sunod dito sa iyang mga anak. Nara din ni nagpabilin. Nagpabilin din ni Day, kay manguwag pa kuno siya.
Umuna, bitaw mga maninay. So, nakikita ko pa rin yung mama ng aso dito sa paligid ng bakuran namin. Kaya, sabi ko kay G-Lord, sige, anuhin mo na yan G-Lord para umuwi yan doon sa may-ari niya. Tapos, nakabalik yung mga bata. Tinanong ko kung okay na ba yung mga tuta doon. Sabi naman nila, okay na daw. Tapos, nagdidede na daw doon sa isang aso na kapapanganak lang din. Kaya, thank you Lord at hindi na sila siguro mamamatay kasi makakadidi na sila ng maayos doon sa isang aso. Kasi yung nanay nila, gauwag-uwag ra, di kabalo magpadidi sa ila, di kabalo magatiman sa ila, irresponsable nga inahan mo na. Naana po tayo order mga maninay via Cebu and Bohol. So napak na nako ang para sa Cebu, ang kanina lang para sa Bohol may wala pa. So pag inani ra siya kadak-a ang iyahang karton, gatos kapin ra ang bayaran mga maninay. Kay sa tanan nga akong gipa-parcel nga akong karton lang ang akong gigamit, inani kadagko 100 kapin ragid, wala siya nag-abot sa 200 kapin. Pero katong gi-order ni Ma'am Janet, niabot siya og 230 kay ang iyaha manggod kuan dadto is naa siya kasaba chips nga gi-order niya, dili sigo dani nga karton. Kay gamay man niya karton, mo to nga kato nga karton wala na ko gi pack sa akong karton, lahi nga karton dito sa GNT nga karton ang gigamit niya, dako-dako man ang ilahang gigamit mga maninay. Mo nang niabot og 200 kapin ang ihang shipping. Pero kung inani ra kadak-ang ang karton, pinaka minimum niya is 100 kapin. Ang pinakataas akong gipadala is 174. Yung nanira kadako nga karton. Nya karon ambot ang mga bata, oy asa kalibutan nga akong gunting. Pangitaan yung gunting diha be. Kaya akong gunting gahapon akong pinangita. Gignan ako nga dili ilabtan ang akong gunting dani sa ako ang gipamutangan ani akong para gamit para pag naay mag-order di na ko magsigi og pangita. Problemahan na hinuon ko karon. Gay kog sinina ay trapo dia bidi. Sa mga bulanon nako mga subscribers pang-order na mo. Mintras na apatay dugos. Kay next month wala na ning dugos pod. Ug di mahurot ni ang stock na mo sa dugos, wala na next month nga dugos kay karon ra man ang season sa dugos. Sa kalisod
tago sa pahiyo kay kusgan nga inahan siya. Oh, si Enday kusgan nga inahan nagbugi Ang lima ka paus, siguro siya raning gamay nga karton. kasaba kay kasaba chips. Lima to unong ka paus ang siguro niya mo na. Bisan single mo, wala gud mi pada ubisan kapoy padayong gihapon sa kayo paningkamot. Simbra nga kinabuhi sa kabaryo, pero mali pa yun og puno sa paglaom. Sayong buntag na nasa kusina, nagluto og umot nga kasabake. Kamot nga gigapoy sa trabaho, pero pahiyong gihapon. Mga maninay, ang dugos is natural lang gid sa dugos nga langgamon. Langgamin. Kay matamis man siya mga maninay. Kaya kung yung dugos ninyo ay nilanggam, okay lang yan. Kasi ibig sabihin yan, matamis. Pag hindi yan nilanggam, lalanggamin talaga yan pag hinayaan nyo sila na andyan lang sa labas ng bibe. Magguba na biha. Hinaya ito ng washing day. Adlaw, mga Ay. bukit iyang gihimo, puno sa damgo ug gugma. Gamay man ang kita matagadlaw, basta kumpleto lang ang pamilya. Walay undang ang paningkamot, bisan lisod padayon ng lihok. Para sa anak, para sa damgo, inahan nga ligon, dili gyud matuma. Probinsya life pero happy gihapon, maski gamay basta magkahiusa. Kayang tinuod nga bahan di sa kinabuhi, pamilya nga puno sa gugma. Oh, si Enday kusgan nga inahan nagpugi adlaw-adlaw walang sa kabataan. Gabi mahimong adlaw para sa kaugmaon sa iyang pamilya ug mga anak. Simple ra nga kinabuhi sa kabaryohan, pero puno sa gugma ug kalipay. Basta magkinabangay maghigugma ay makaya ra ang tanang pagsulay. Oh, bunay diyo, dayon lang. Kabuskan nga inahan, dili gud mapildi. Okay. Lapit na po tayo matapos. Nagligo dahil kalingling. Wala tubig sa inyo. Kuha na lagi ni. Kuha na lagi ni. Namatay naman. Namatay yung dua. Oo. Namatay? Namatay gani. O sino? Alang gahapon ka na initan ng isa. Duha gid mo namatay. Gahapon na namatay. Ang isa kagabi ang isa adlawon pa. Karon nagluya na yung isa. Di siguro napatutuyon sa ilang mama.
Puro na laki. Puro nilaki. Kadang si ito mo. Paliguan niyo kada adlaw. Magpag taon na daw, paliguan ako kada adlaw daw. Tama. Hindi ka bulog pangawag. Ako hadlok-hadlok daw ako. Testingan ba? Kaya ko ang kadungog. Diyan ang mga ba? Diyan ka isa. Tugod pa yung isa. Ako hadlok-hadlok. Ano ko may mga buwag ni. Karang ba? Pag uli daw, naman siya sa luyo. Ako kaga daw. Apa na nagdagaan na. Okay. Wala. So, nanatay para so katong gusto mag-order, PM na mo. Available pa daghan ang atong dugos. Kung isa ka galon ang inyong paliton, pwede ra kaayo pero Tagbila ng katong arata. ang shipping is kinilo. Ha? Pila ng tunga raw? 50. Eh, Ila raw ara ang isa kay nanay? 100. 200? 100 na. Ang kaniho? Kani? Kanang gamay. Kaning tunga? Oh. Ang isa, 200. Hilom di ako sa 200. Mga men, nakapack na po ako ng 2 pack para Bohol at saka Cebu. So ngayon, so karon guys, naanatay tulo ka order nga ipaparcel karong adlaw. So ako magsulat ko daan og papel. Kaya ron pag abot dito, dili na ko malangay pa og samot kay iswat pa man ako daan ang mga address, ipulot na anak pa dahil niya encode or i-process. So akong butangan daan para di magkabaylo-baylo. So naatay duha ka order para Cebu og isa sa Bohol. Daghang kay salamat guys sa inyong pag-order. Ayan. Paingon ako magpa-deliver mga maninay. Inom sa dekog tubig.
sa GNT. Guys, ara. So mani siya ang balay nga tagiya sa GNT nga franchise. Unya ako naghatag sa iyaha ang ako ipadala. So ang process ana is later pa niya i-process kay ugma pa man pud na siyang kuha sa buntag kay human naman kuha karong adlaw. So ang bayad ana i-send lang pud nako sa GCash pag ma-process na niya. So duol ra ni siya sa highway mga maninay oh. Highway na to siya. Ikaduhang iskina gikan sa tulay, ikaduhang iskina left side kung paingon ta og Talisayan ang GNT. So ikaduhang iskina, ikaduha pong balay ang padalahan. So lahi pud tong GNT nga no dito sa sentro gid sa Balingwan kay receiver ato sila. Kani sender pud ni sila. Balingwan ya. Merkado. Aray. Isa lang ako red rice.